Brando, mga alagad kami ng batas at napapaligiran ka na namin, kaya sumuko ka na! Alagad ka lamang ng batas, samantalang ang batas ay nasa aking kamay! Nagkamali ka ng binangga, kaya katapusan mo na ngayon! Cardo! Anong ginagawa mo dito, Sofia? Ano man ang pinaplano mong gawin laban kay Nathan, parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy. Anong ibig mong sabihin? Nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Batid mo kung anong ginawa ng lalaki ito sa aking anak. Eh, dapat sa lalaki ito ay mamatay! Cardo, wag! Plano mo pa yatang ipagtanggol ang lalaking ito na kinamumuhian mo! At ikaw, Nathan, magaling na pulis. Magdasal ka na dahil katapusan mo na! Nathan! Batas sa aking kamay! Kwento ng paghiganti na bunsod na galit at pagkamuhi nang walang sapat na dahilan sa pagkakamali ng kahapon. Batas sa aking kamay! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa aking kamay! Sige, humabol pa kayo. Ayun, bibilisan ko pa ng ganito. Sige, habol pa! May isang nakahabol. Hinahamon talaga ako ng mga parak na ito. Putukan niyo ang sumusunod sa atin. Ibigay natin ang hinaharap ng mga parak na yan. Sila! Paputukan sila! Ayun na! O, Busing! Lalaban tayo! Ayan, Busing! Kalayo na tayo at natabaan ko yata yung isang driver. Sige pa! Paputukan mo pa ng disabog para lumipad ang kanilang sinasakyan. O, Busing! Oh, kamunting na ako doon. Ito ang sayo. Ang mga kasamahan ko, sabugan. Oo, kamunting ako doon. Sumusobro na kayo. Ako naman. Ito pa. Ano? Kasama si Nathan na rumesponde sa sindikato ng pinagbabawal na Oo. Hindi na nga nakain yung ibinigay kong kamutik yun sa kanila dahil yun na palang oras ng kanilang operasyon. Ito na nga ba ang pinangangambahan ko eh. Ang mapasabak siya sa labanan tulad nito. Kaya nga, hanggat maaari, ay ayokong criminology ang kukunin niyang kurso. Dahil dito talaga hahantong ang pagiging pulis niya.
Okay lang sana kung tinanggap niya ang posisyong ibinigay sa kanya. Kaso, hindi tinanggap at humiling pa na magsisimula siya sa mababa. O ano gayon? Ano itong nangyayari? Napapalaban na siya. Ay, pinag-aralan niya ang ganitong pagkakataon. At matalino yung anak mo. Walang matalino kung bala na ng baril ang nakaumag sa kanya. Kailangang mag-isip tayo ng paraan para mawala siya sa hilera ng mga pulis na siyang rumiresponde sa mga masasamang loob. Oo nga eh. Ayoko rin dahil ayoko ring masaktan si Nathan. Si Mabel. Tama. Si Mabel ang naiisip kong paraan. Anong tungkol kay Mabel? Siya lamang ang pwedeng kumausap kay Nathan tungkol sa kanyang trabaho. Natitiyak ko, pakikinggan niya si Mabel. Kaya puntahan mo si Mabel at kausapin niya si Nathan na kunin ang posisyong hindi aalok sa kanya. Bruno, Boss. hindi ba't napasabog na natin ang sasakyan ng pulis na humahabol sa atin kanina? Oo, bossing. Napasabog natin ang tumira sa iba nating mga kasamahan. Kung ganon, sino itong nakabuntot pa rin sa atin? Sir, parang sasakyan niya ng bagong pulis na humuli sa amin noon. Ano? Sigurado ka? Hindi naman sa ganun, sir. Paano mo nasabi kung ganon? Na ang sasakyan na yan ay gamit ng pulis na humuli sa inyo noon? Kulay asul kasi ang naalala ko ng kulay ng sasakyan at ganyan na ganyan ang itsura ng sasakyan na yun na tumira sa amin, boss. Kung ganon, lumipat ka dyan sa likuran at tignan mong maigi kung mamukhaan mo yung driver. Sir, tinta ng salamin kaya hindi ko makita kung sino ang nagmamaliho ng sasakyan. Ang plate number ng sasakyan. Tignan mong maigi. Baka yan na nga ang sasakyang nakainkwentro ninyo. Sir, gabi noon at nagkabiglaan sa pangyayari kaya hindi ko na pinansin ang plate ng number ng sasakyan. Kaya hindi ko masiguro kung yan na nga ang sasakyan ng mga pulis na yun. Kung ganoon, tawagan mo ang mga kasamahan natin para sa kanilang reinforcement para masiguro natin ang ating kaligtasan sa kung sino man ang taong nakabuntod sa akin. Sabihin mong itrack tayo sa pamamagitan ng cellphone para masundan nila tayo at masakruhan. Sige, sir. Bogart, bilisan mo pa ang pagpapatakbo nitong sasakyan. Wala pa rin. Tumawag ka ulit sa presinto. Alamin mo kung kumusta na ang operasyon kasama si Nathan. Opo. Siya nga pala. Natawagan mo na ba si Mabel o na-text mo na ba siya? Ay, hindi pa dahil may problema na ang cellphone ko. Laging low battery. Ano ba namang cellphone yan? Kung kailan wala dito si Nathan, saka naman nagka-problema yung cellphone mo. Bakit hindi mo napalitan Sumusunod ka naman. May bago akong cellphone ba pero ibinigay ko kay Nathan dahil naawa ako sa kanya. Basag ang screen ng kanyang cellphone kaya binigay ko na sa kanya yung bago kong biling cellphone. Hindi bale. Sweldo mo naman bukas. Kaya bumili ka ng bago mong cellphone. Dahil ikaw lang ang mapagkukunan ko ng impormasyon tungkol sa anak ko. Hindi nyo ba napapansin
nakapuntot pa rin sa atin ang kulay asul ng sasakyang yan. Oo nga po, sir eh. Kanina pa yan. Bilisan mo pa ang pagpapatagbo. Baka yan na nga ang pulis na minsan ninyong nakaenkwentro. Bossing, delikado tayo. Bakit? Traffic light ang natatanaw ko. Mapipilitan tayong huminto, lalo na't may mga sasakyan na nasa unahan natin. Lintik. Sir, anong gagawin natin ngayon? Titigil ba tayo? Anong titigil? Baliw ka ba? Pero bossing, tingnan mo mabuti. Tumigil lang mga sasakyan na nasa unahan natin. Kaya na gusto kong i-diretso ang sasakyan, hindi pwede dahil mamabangga natin ang mga sasakyan na nasa unahan natin, sir. Bossing, mapipilitan kong itigil itong sasakyan dahil mababangga ko ng mga sasakyan. Dahil, May mga sasakyan nga nasa unahan natin. Pero bakante naman ang kabilang lane. Anong traffic? Anong traffic light yan? Walang bossing, traffic rule kay Martin. bossing, ikaw na kaya ang magmaneho ng sasakyan, bossing. Oo, dahil tiyak tayong makukorner kung hindi ko inagaw ang manibela sa'yo. Ngayon, ipagpatuloy mo na ngayon ang pagmamaneho mo. Nailagay mo na ba lahat ng mga dapat kong iuwi sa bahay, Babet? Opo, ma'am. Mabuti. Siya pala. May sinabi pala sa akin si Yaya Shun na sabihin sa iyo. Ano po yun, ma'am? Gusto ko raw niya makausap, kaya't pumunta ka raw sa bahay. Humingi na siya sa akin ng pahintulot para makausap ka sa bahay. Kaya't magkisabay ka na sa akin sa pag-uwi ko sa bahay. Gusto mo ba? Oo naman po. Namimiss ko na rin ang bahay ninyo eh. Siya nga pala. Kayo pa rin ba ni Data nagagayot? Opo. Kung ganon, sumama ka na sa akin sa pag-uwi ko ngayon. Bossing, nagsidatingan ang mga patrol car at yung kulay asul na kotse. Sinusundan pa rin tayo. Alam ko. Kaya bilisan mo pa. Nilagpasan tayo ng patrol ka. Puminto ang sasakyan. May lumabas na isang pulis, sir. At sininyasan tayong tumigil. Sige, ihinto mo para makapagpalit tayo ng upuan. Anong ibig mong sabihin, bossing? Basta ihinto mo. Lumipad ka ng upuan. Sige, boss. Ayan. Ngayon, ako ang magmamaneho at kayo ang makipagbarilan sa mga yan. Pero bago kayo makipagbarilan, siguruhin niyo munang may reinforcement na tayo. Namiss ko ang bahay na to. Wala pa ring pagbabago. Ganon pa rin kaaliwalas. Mabuti naman at pinagbigyan mo ang kahilingan ko na puntahan ako dito, Mabel. Siyempre naman po. Inang ko po yata kayo at inang ko kayo sa bahay na ito. Kumusta na po kayo, Inang? Ay, ako nga sana ang mangungumusta sa inyong dalawa ni Neta, de. Okay lang naman po kami ni Nathan. May kunting tampuhan kung minsan, pero agad namang naaayos. Mabuti naman kung ganon. Ang sabi sa akin ni Neta nung isang araw lumipat na raw siya ng tirahan. Wala na ba nga siya sa inyo? Oho,
Kinausap kasi ni Nathan ang itay at ipinagtapat ang tungkol sa aming dalawa. Hindi naman kami hinahadlangan, pero sinabing na kung pwedeng lumipat ng tirahan si Nathan dahil nga may relasyon na kami, tulad ng sinabi ninyo sa kanya noon, Inang, yun ang sinabi ni itay. Kaya niya naintindihan kung bakit pinaalis ni Ma'am Sophia dito noon. Ay, mabuti naman kung ganon. Ay, siya nga pala. May sasabihin sana ako sa iyo eh. At sana makipagkaisa ka sa amin sa aking hilingin sa iyo. Ho? Ano po yan, Inang? Eh na, kumbinsin mo si Nathan na tanggapin na ang posisyon na ibinibigay sa kanya, na maging happy ng pulisya para hindi na siya lagi nakakaengkwentro sa mga labanan. Eh, kundi siya ang nagbibigay utos para sugpuin ang mga masasamang loob. Makikipag-race pa yata kayo sa akin, ha? Tingnan natin kung sinong mananalo sa karirahang ito. Ako pang hinahamon ninyo na isang car racing champion. Sige, humabol kayo. Bossing, patungo na ang mga kasama natin na kasama ni Atty. Brando. Ano? Sumama pa rin si Brando? Oo, bossing. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na magpaiwan siya? Sinabi ko yun sa kanya, bossing, pero ayon sa text ni Kaloy, sumama pa rin si Atty. Brando. Tawagan mo si Brando ngayon at gamitin mo ang cellphone ko para ako mismo ang kakausap sa kanya na huwag na siyang sumama. Oo, bossing. Boss, ang sasakyan na Sol, nag-overtake na naman. Martin, tuminto ka na at sumuko ng maayos. Dahil gaano man kabilis ang sasakyan mo, ay nahaharangan pa rin ng alagad ng batas ang lahat ng daraanan mo. Ano pang ginagawa ninyo? Sige, tirahin niyo sila! Nagtataka rin po ako sa kanya kung bakit binitiwan niya ang posisyon na binigay noon sa kanya. Maprinsipyo si Nathan. Ginagawa niya kung ano ang alam niyang tama. Diyan nga po ako bilib sa kanya, Inang. Magandang pagkakataon na yun sa kanya, pero tinanggihan pa rin niya. Kaya nga, gusto kong kumbinsihin mo siya. Natanggapin na ang alok na yun. Sige po, Inang. Aalis na po ako at gumagabi na po. Sige, huwag mong kalimutan ang bilin ko sa'yo, ha. Kumbinsihin mo si Nathan na tanggapin na ang posisyon na iniaalok sa kanya ni General Flavio. Opo. Babel, Ma'am? bago ka umalis, ay mayroon lamang akong sasabihin sa'yo. Kaya maupo ka muna at mag-uusap tayo. Ano pang ginagawa mo? Maganda ang lokasyon natin. Nasa harapan natin ang sasakyang minamaneho nang sumusunod sa atin. At nakatalikod siya. Kaya't pagkakataon na natin ito, tama-tama, banilin mo na siya. Opo, bossing. Sige na, tamang-tama, nasa unahan lamang natin siya.
Kamuntik na ako doon Ang ganda nga naman ng location nila. Hindi bale. Sinadya ko talagang magpauna para masiguro ko kung saan nakaupo ang Martin na to. Hindi bale. Ay nasisiguro ko na kung saan nakaupo ang Martin na yan na malayang nakagagala kahit bunto ng kaso laban sa kanya. Ako naman ang salamin ng bintana. Natamaan. Sumusobra na kayo. Ako naman. Ngayon, gumewang ang kotseng sinasakyan niya. Magpatuloy ang pagtagbo ng sasakyan. Siguradong may sumalo sa manibela. Makaligtas pa kaya sina Martin at ang kanyang mga tauhan sa kamay ng mga batas? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert Di Guzman, Oscar Ora. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa Aking Kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.